So magandang gabi mga katropa, oh. Nasa Tarlac kami. Tarlac ano to? Kamiling? Kamiling boss. Kamiling Tarlac. Alam nyo bakit? Andito kami sa Kamiling Tarlac. Galing kami ng Lingayen. Meron kaming siservisan na motor. Si Barkada, kasi si Barkada ilang beses na siyang pupunta sa shop para ipa-check yung ginagawa nila. Hindi nila magawa at hindi nila mapaandar yung motor. O minsan nakakaawa na rin dahil sa layo ng biyahe nila. Nag-offer lang ako, napuntahan. Gawin natin, sabi ko Daniel ha. Yes boss. Pero hindi lang si Daniel ang kasama ko. Kasama ko si Gentel, tsaka si Bert. So ito na yung Chowking, ito na. Ano natin si Barkada. Medyo malaylay din yung binyahe namin eh. Pero tignan natin si Barkada nasaan, tawagan natin. Sabi niya, hintayin namin sa Chowking, di ba? Oo, maganda. Hanapin natin bago magtulay. Hasal muna tayo. Biruin mo, special. Special boss, siya lang service. Pinuntahan namin. Kalayo-layo, siya lang yung nag-iisang customer. Yung iba nga nagpapa-service sa atin, malapit lang, di ba? Binmali, Dagupan, di natin pinupuntahan. Pinuntahan lang namin si Barkada kasi mayroon naman siyang pinapaayos sa akin na ECU. Sayang lang yung gastos na ibabayad sa amin, kaya nag-offer na lang ako na puntahan para tignan. Kasi mga ilang linggo na siya pupunta si Barkada. Mga 2 weeks, 3 weeks. 3 weeks na, hindi na mapandar yung motor at galing na rin sa ibang shop. Saan? Wala pa boss, ay, okay, sige, tawagan muna natin. So, ito na si Barkada. Ano, susundan natin? Sunod kami? Sunod kami boss. Okay. Okay, sige, sunod tayo. Sige. So, sundan natin si Barkada. Tibay niya bumiyahe, no? Paisa-isa niyang binabiyahe kasi yung piyesa ng ng Aerox na ginagawa niya. Unang punta niya, receiver, pina-check. Tapos makalipas ang ilang linggo, naman? Pumunta kanina, ECU, tsaka anong dala niya? Ano boss, receiver? Yung knob. Ay, knob. Knob, sabi ko sa kanya kung i-repair natin yung ECU or i-reprogram, sisingilin kita uli dyan. Pero paano kung hindi yan nga yung problema? Diba? Siyempre, the more na gumagastos yung customer na sinasabi niya, hindi nga siya yung gumagastos, pero yung customer yung gumagastos. At wala nangyayari, siyempre ang customer mababadrip. Dahil marami na siyang ginastos or marami nang kinuwang budget, hindi naman nagagawa, kaya mababadrip lang yung customer. Siyempre, di niya mababawi yung bayad sa amin kapag nagpa-repair ng ECU, nagpa-reprogram, ganon. Anong special dito sa Tarlac? Tingin tayo ng kambingan boss. Kambingan. Pero papunta tayo kanina, Daniel, wala naman ako nakikita ang kambingan. Hindi doon sa malapit na sa mga boss. Sa? Yung dinala natin yung mga kainan, yung Ay, tropa, saan? Ay, dyan. Hindi po kaya pumasok yung sasakyan. Saan ko pwedeng ilagay? Dito sa gilid na? Okay, sige. Malapit lang, Barkada. Opo, dito lang po. Yun nilabasan ng motor? Okay. Tignan natin yung Aerox na ginagawa nila. So ito yung Aerox mga katropa na siservisan natin sa Tarlac. Pero madilim. Walang ilaw. Pwede ba tayo makisuyo doon? Sige po. Pwede. Tara. Oo, makisuyo tayo. Ito mga katropa, tanggal na yung kanyang panggilid. Tapos galing na to sa ibang mekaniko. Itong bata, mekaniko rin to. Kinuha niya, pinasa sa kanya tong motor na to para gawin. Nakarekta na. Nako, muntik na sumayad sa body ground yung live. So ito na mga katropa yung motor na nalis natin kanina doon. I-check natin kung ano yung naging problema. Tropa, kayo nag-jumper nito o yung dating mekaniko? Yung dating mekaniko, Pag lagyan mo ng tape to para hindi sumayad sa ground. Ano na pala yung mga pinalitan dito ng mga naunang gumawa? Sabi ko kasi papalitan ng receiver, tapos receiver, ECU. Dalawa na. Opo. Receiver, ECU para umandar. Pero yung CPG sensor? Hindi po. Hindi na napalit. Stock pa rin yan. Opo, pati yung stator niya. Simula nung umandar. Okay. So kilis siya mga katropa. Check natin, gentle. Ilong press muna natin tong knob niya. Pag kilis kasi, yung remote niya tropa. Andun. Sige, doon lang yung remote. Pag kilis kasi, pag walang remote, pag nilong press natin to, dapat iilaw yung indicator dito sa kanyang key sign ng indicator. So ilong press natin, dapat iilaw siya.
Wala. Isa pa. Wala. Dapat umilaw siya para maka-input natin yung code. Ngayon, tingnan natin gentle yung ano, yung red wire kung mayroon, tapos yung negative positive ng ano natin, ano. Tingnan natin. Sige. Tanggalin mo muna yung kanyang ano, keyless. Ay, yung receiver niya. Tingnan mo kung mayroon siyang positive supply. Okay, positive. Yun, may positive yan ano. Yung negative. Kung mayroon siya negative, ilipat mo sa positive yung ano niya. Test light. Okay, may negative kompleto ano. So ibig sabihin yan, may damage na talaga yung kanilang receiver. Ito, may damage na to. So meron tayong receiver dyan na isa. Yan natin to, baka magkapalit. Tira pa, receiver niya. Tapos ito yung receiver namin. Sige, isalpak mo. Yan, yung receiver namin. Kapag nilong press, dapat iilaw yung kanyang key sign. Tingnan natin. Yun, umilaw yung key indicator niya. Ibig sabihin good yung receiver nila may problema na. Ngayon subukan kong i-input yung ating code ng ating receiver kung mabubuksan natin yung knob. Okay na yung kanyang knob, naisusin na natin, pero meron siyang key indicator dito na nagbi-blink dahil hindi match yung kanyang receiver papunta sa ECU. So subukan natin siya i-push button. Wala. Ayaw. Yung ano, nagki-click ba? Yung relay? Kung nagki-click. Yes, boss. Wala, boss. Wala. Hindi nag-trigger. Yung ano, yung side stand. Side stand. Gentle, subukan mo natin i-rekta yung side stand. Ito. I-rekta natin. Hindi nag-click yung ating side stand. So, i-reprogram pa natin tong ECU ni boss para yung ECU mag-match dun sa receiver na bagong nilagay natin. Kasi nabibling siya ng key indicator. Common kasi kahit na hindi match, dapat na ipo-push button natin to. Subukan natin ano yung side stand niya kasi walang click yung ating relay. Ayan. Sige, salpak mo sa sakit. Tapos testingin natin kung mag-click. Yun ang sinasabi ko. So may problema rin yung ano, side stand. Baka sa dami ng ginawa, side stand lang palang problema. Di ba? Ngayon lang narinig na redondo? No, ngayon lang. Baka sa dami ng ginawa, side stand lang problema. Kasi kahit hindi match yung ECU tsaka receiver, may redondo dapat yan. Yun nga lang, di andar. Kasi ano, hindi lalabas yung kuryente, walang fuel pump. Gentle, pakinggan mo yung fuel pump. Sige, boss. Wala pa atang laman ng gas. Yes. Papatayin ko ha. Sige, boss. Wala. Wala, boss. Kuryente. Ito. Kuryente. Dito mo ilagay sa body na to. Para makita natin. Okay, push button ko ha. Tumatama nga. Okay, hawakan nyo lang. Daniel. Sige na, boss. Tanggalin ko na yung pan. Tanggalin mo yung pan. Yung pati yung pan, ano? Baka sa dami ng ginawa barkada. Side stand lang palang problema. Pero kumalat na. No? Ang dami pong pinapapalitan. Nahalukay na. Nagredondo na siya oh. Oh, tanggalin mo yun, baka tumalsik. Ikaw na lang magbuo, barkada ha. Ang haba ng tornilyo, buti hindi tumama sa stator. Ay, buko, ingatan nyo yan. Ang daming na nabibiktima ng mga mekaniko sa Lingayen. Haba oh, puta yun ng utyo. Ayan nga, grabe patingin. Grabe yung tornilyo na yan nilagay sa pan, no? Haba. Buti na lang kamo, hindi bumao na masyado. Pag bumuon yun. Grabe. Sige. Tingnan natin kung may kuryente. Wala. So, ang gagawin natin dito, para magkaroon ng kuryente at lumabas yung fuel pump niya, i-reprogram natin to. Yun na lang, yung gawin natin. Gentle, kunin mo yung ano. Pero yun, ang analyst ko sa pagkarami-rami ng ano, boss, pagkarami-rami ng ginawa,
side stand lang siguro. Lumayo siya. Lumayo yung problema. Okay. Tara, i-reprogram natin. Daniel. Laptop. Saan? Para makatingin pa tayo ng ano. Ang lugawan, Paris ha. Wala na ata, wala tayong nadaanan. So ito na mga katropa, nire-reprogram natin siya. Nire-reset natin yung kanyang ECM ID. Parang nire-flash natin. So kung gusto nyo bumili ng ganitong klaseng pang program, i-PM nyo lang si Master Dance at si Master Mart Galado o si Master J1 na taga Laguna. Si Master Dance taga Marikina, si Master Mart naman ay taga Mga Tarum at si J1 ay taga Laguna. So pagkatapos natin i-reset yan, subukan natin siyang isalapak sa motor kung magmi-meet na yung receiver at saka yung ECU. Kung lalabas na yung fuel pump tsaka kuryente. So ito na mga katropa yung nireprogram natin na ECU. Gentle, ano mo nga, ilagay mo nga. Tingnan natin kung may kuryente na. Tsaka may fuel pump. Tara Daniel, yung code natin. Input natin yung code. Sige, hawakan mo ito Gentle. Input natin yung code nya. Hindi ko na ipapakita sa inyo yung ibang code mga katropa. For security lang ng receiver. Okay, testing natin. Daniel, tingnan mo kung mayroong ano, fuel pump. Fuel pump. Meron, boss. Sige nga, isa pa. Buhay boss. Sige nga. Isa pa. Buhay boss. Alright, ibig sabihin, umubra yung ating pagre-reprogram. Tapos tignan natin yung ano, yung kanyang kuryente. Uy, it's alive! It's alive! Sige, tutok mo muna Daniel dun sa ano. Sa kanyang ano, kanyang spark plug. Sabihin mo kung nakatutok na ha. Yes boss. Pero huwag natin paanda rin na matagal kasi walang coolant. Baka maglamat yung kanyang block. Okay? Okay? Fire in the hole? Fire in the hole. Yan ha. Alright. It's alive! Okay na. Kasi walang coolant tsaka walang langis. So yun ang mga katropa. Yung issue niya ay receiver sira dahil na ano sa tubig. Side stand tapos reprogram. Yun lang yung ginawa natin para mabuhay yung motor ni boss. Si Barkada. Saan si Barkada? So, tropa, okay na. Nakailang balik si Barkada sa shop namin at pagkalayo-layo kaya pinuntahan na namin siya dito. So all goods na. Next dayo na naman tayo. It's alive. So yun lang mga katropa kung paano isolve yung ganitong klaseng problema. Kung sakaling naka-encounter kayo ng ganito at hindi siya nag-click, pag pinupush button nyo hindi tumutunog yung relay, i-direct nyo lang yung kanyang side stand para ma-push button ninyo. At baka mamaya side stand lang yung problema, ang dami yung ginagalaw, yung pala side stand lang. So doon muna kayo sa mga basic para hindi magasusan yung ating customer. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanood kayo nating video, maraming natutunan, nagagamit nyo sa inyong panghanapbuhay or sa inyong pagdi-DIY. Maraming salamat mga katropa, God bless at ingat palagi sa pag-wiring. Uwi na yung team namin. Team Jad Allen. Alright, good job boy. Boys pala. 3 kayo.